Hi mga kasapi. Hello mga kaibigan. Welcome to Dingakbara TV. Kumusta kayo dyan? Sana sa malagandang kalagayan kayo lahat. Malayo tayo sa problema o anumang sakit. Mga kasapi, ulitin ko pala sa inyo na tulad ng sinabi ko na sabi ko magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili dahil sa ngayon nagkalat na ang COVID ngayon, ano? Hindi na natin mapigil-pigil ito dahil halos lahat ng barangay sa Zamboanga nagkaroon na. Dito lang sa banda sa atin, sa bandang Ayala, ang wala. Sa city, sa loob ng city, nagkaroon na ng halos lahat ng barangay doon. Nagkalat na talaga ang COVID na yan. Kaya, mga kasapi, tulad ng sinabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Umpisahan natin sa iyo, sa akin, at sa mga tao sa paligid natin. Magkaroon tayo ng disiplina, mga kaibigan. Ugaliin natin ang maghukas ng kamay at pag lumabas tayo, huwag natin kalimutan yung mask. Dahil sa ngayon, hinuhuli na ng mga LGU ang walang mask pag lumabas. Kaya kailangan natin 'yan. Para rin yan sa ating sarili, hindi lang para sa ibang tao kundi sa atin at makatulong tayo sa ating pamahalaan. Kasi pag nagkaroon tayo ng sakit, ng COVID na yan, dagdag na naman isipin ng mga LGU sa atin. Kaya wag na natin silang bigyan ng problema. Tayo na mismo ang gumawa ng paraan para hindi tayo kapitan ng sakit na yan. Unang-una, gawin natin, itanim natin sa isip natin ang magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili na gawin natin ugali yung maghugas, magmas at yung distancing tinatawag nila. Gawin natin ugali yun. Kahit saan lugar tayo magpunta, dapat yung distance hindi natin yan kalimutan. Kahit saan lugar tayo, kahit alam natin na walang COVID dyan, kailangan gawin natin kasi hindi natin alam kung sino ang may dala niyan. Hindi natin nakikita kung sino ang may sakit na COVID. Hindi natin alam kung sino. Hindi tayo na-swab. Mabuti kung na-check tayo na mayroon tayo, kaya may naramdaman tayo. Ang ngayon kasi ang COVID ngayon hindi ka pa nakaramdam ng simptomas niya. Kapag mayroon ka na, hindi yan nakakahawa ka na niyan. Kaya yun ang mahirap Yun ang mabigat Hindi natin alam kung sinong mayroon. Kaya sa ngayon, umpisahan natin yung magkaroon tayo ng sa sarili natin sa pag-iingat at saka disiplina. Disiplina natin sarili natin. Obligahin natin obligahin natin ang lahat ng ang dapat gawin. Ika nga na distancing, yung mask at saka paghugas ng kamay. Yan ang importante. Yan ang gawin natin, ugaliin natin kahit saan lugar. Kahit saan lugar ka mapunta, yun ang gagawin natin. Unang-una, yun ay makatulong tayo sa ating pamahalaan. Pangalawa, hindi na tayo pabigat nun. Kasi pag nagkaroon tayo ng sakit, isa na naman pabigat sa gobyerno kung saan tayo ilagay. Kaya, yun ang gagawin natin para makatulong tayo. Mag-ingat tayo. Hindi lang para sa atin yan. Para sa lahat yan. Oo. Kaya, kung wala kang bibilin kung wala ka rin na importanteng bibilin sa labas, mas maigi na sa sa bahay ka na lang.
Sa bahay ka na lang hindi ka naman manood ka na kung ano-anong panoorin mo. Kung ma-boring ka, huwag mo nang hintayin ang boring, sa ngayon kasi lahat ng tao nabuboring kontrahin na lang natin. Kasi isipin na lang natin pag lumabas tayo, andyan ang sakit, baka madala natin sa bahay, magka-problema pa yung mga pamilya natin. Kaya, yun nga, halos araw-araw ang sinasabi ng sa news na yung mga newscaster natin, halos araw-araw, oras-oras ang sinasabi nila na kailangan natin ng ganito, magkaroon ng disiplina, lahat ng sinasabi yata ng lahat ng sinasabi ko nasabi na ng mga sa newscaster natin sa lahat ng mga TV stasyon. Kaya mga kasapi, tulad ng sinabi ko, mag-ingat na lang tayo at sana mawala na itong pandemic na ito. Sabi nga ni Tatay Dig sa sunan niya hindi na magtatagal, ika nga magkaroon na rin tayo ng vaccine dahil ang ibang bansa tulad ng China, medyo malinaw na rin ang nila, baka mabigyan tayo, sabi ni Tatay Diggs. Kaya huwag na tayo masyadong mga ilang baka hindi naabutan tayo ng buwan, hindi natin masigurado kasi sa ibang bansa nagkakaroon na rin sila ng vaccine, mayroon na rin silang pang-control niyan. Tayo medyo huli tayo kasi hindi tayo nakatuklas niyan. Kaya tulad ng napanood ko kanina yung sa istasyon yun, ang sona raw ni Tatay Diggs, kulang daw. Yung dati na raw sinasabi nung una, sinabi naman ngayon. Ano pa naman ang sasabihin nun Di pagpatuloy kasi yung build na yan ginagawa niya Tsaka yung ng pandemic sinasabi naman niya, alangan naman baguhin pa niya ang wala pang gamot tayo. Siyempre yun ang sasabihin niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko na yung mga kritiko ng pamahalaan, para silang daga, sila sa lungga nila, nag-aabang sila kung magkamali ang gobyerno, magkamali sa salita o sa gawa. Once na nagkamali sa kanila, tirahin. Yan ang ugali ng mga kritiko ni Tatay Diggs. Nag-aabang sila ng mali, samantala wala naman silang may tulong. Dapat kayo mga kritiko ng gobyerno, kung mayroon kayong idea, lalo na rito sa COVID-19, may idea kayo, mayroon kayong pwedeng iambag sa gobyerno, bakit hindi nyo sabihin? Bakit sisirain ninyo pa? Pa nyo, proud pa kayo na maging mali ang gobyerno, mali ang ganito. Dapat hindi. Tumulong naman kayo, malintik kayo. Hindi yung wala na kayong ginawa, kundi mag-abang ng kamalian ng presidente. Kunting salita lang, kunting lang, titirahin nyo. Samantala, hindi naman siya mali Tama naman sinasabi niya yung build na yan, matagal na yan. Nag-umpisa. Hindi pa tapos Tuloy-tuloy yun. Kaya nabanggit niya yun. Alam nga naman hindi nabanggitin yun, mga lintik kayo. Puro kayo sat-sat. Wala naman kayong naitulong. Hindi ba niyo kayang gawin na yun, yung pag halimbawa nagkamali yung presidente, magbigay ko ng idea. Magbigay ko ng idea kung papaano, anong paraan ba para ma-solve ang problema natin. Hindi yung sat-sat ka, yung niyo, yung mali. Mga lintik na ito. Wala na nga may tulong, nambubuisit pa.
Dapat hindi. Ngayong pandemic, magtulungan tayo. Kami rito sa aming lugar, takot na takot kami diyan sa COVID-19 na yan eh. Tapos kayo naman, wala kayong ginawa, kundi abangan ang ano man na sasabihin ng ano tulad ng SUNA. Abangan nyo, antayin nyo, titingnan nyo ang kamalian nun, saka nyo titirahin. Broadcast pa kayo sa kung saan istasyon eh. Dapat hindi. Dapat pag may mali ang presidente, magbigay kayo ng idea. Magbigay kayo ng idea roon para maayos. Para tulad ng COVID-19, ano mang gamot nito? Paano ba itong gawin natin? Magbigay kayo kung may idea kayo na makatulong sa gobyerno. Ang alintik na ito. Kayo mga kritiko ng pamahalaan, wala kayong silbi. Talagang totally wala kayong silbi. Nag-aabang lang kayo ng ano. Kung talagang may silbi kayo, kung mali ang gobyerno, mali ang presidente, magbigay kayo ng idea. Hindi yung titirahin niyo yung tao eh. Nagtatrabaho naman yun eh. Bakit? Mayroon ba siyang may presidente dito sa Pilipinas na katulad ni Tatay Digong? Mayroon ba? Sino? Si Duterte lang ang nakahawak ng Pilipinas na naayos ang tao. Natuwa ang tao. Masaya ang tao. Hindi ko naman sinabi ang mga yung mga naunang presidente na balasubas sila, hindi naman. Kaya lang, si Tatay Diggs, siya ang unang presidente nagkaroon ng kapangyarihan na natuwa ang karamihan. Siya lang, wala nang iba. Walang nakagawa sa ginawa niya kahit isa sa naunang presidente. Kaya kayo mga kritiko, dapat kung hindi pa kayo naka-move on, no? Antayin nyo mag ano si Tatay Diggs, ma-expire ang ano niya. Tumakbo kayo. Tumakbo na kayo lahat. Takbo na kayo lahat. Para baka sakali isa sa inyo ang manalo. Mapalitan si Tatay Digong. Di gawin nyo na ang lahat kung anong gusto nyo. Magnakaw na kayo ulit. Tulad ng mga nauna. Maggawa na kayo ng factory ng drugs. Magawa nyo na yan pag kayong presidente. Wala na kami magawa. Wala na magawa yung mga DDS. Pag kayong manalo. Pero hindi siguro. Hindi mangyari yun. Siguro kahit mabaligtad ang Pilipinas, hindi mangyari yun na kayong uupo. Kahit isa sa inyo, walang pipiliin. Kung sino man ang tatakbo sa inyo, ang ilalaban namin si Bato lang. Si Bato na lang ha. Wag na si Bong at saka si Sara. Si Bato na lang namin. Ilaban sa inyo. Dahil alam ko pag si Bong o kaya si Sara, siya rin ang presidente. Sigurado mananalo yan. Kaya bigyan na lang ko ng partida, si Bato na lang. Iwan ko kung makabot kay Bato. Kaya dapat na lang. Huwag na natin pairalin yung yung inggit, kasi inggit lang yan nangyari sa inyo eh. Mga kritiko ng ni Tatay Diggs, hindi kayo nakamove on. Hindi. Kasi pag kayo nakamove on na, dapat tumulong kayo lalo na sa ganitong pandemic. Kaya lang hindi. Hindi nyo matanggap, talo kayo, malintik kayo. Tawa lang ako sa inyo. Hindi nyo matanggap yun.
dapat sa ganito, tulad ni Tatay Diggs, yung pagkapanalo niya, di ba? Sabi niya, anong sabi niya? Sama-sama na tayo. O, nanalo na ako, ito na sa yung upuan ko. Magtulungan na lang tayo. Kahit sino sa inyo, yung mga tumakbo na talo o anuman, yung mga sympathizer ng mga dilawan o anuman, magkaisa na lang tayo. Sinabi niya yun eh. Kung hindi ko ako nagkamali. Dapat ganon. Kung sino man ang maging presidente, suportahan natin yon. Dapat ganun ang mangyari. Hindi yung kung sino man tulad ni yan, ni Renato na yan, lintik na yan. Tingnan mo si Renato. Lahat ng presidente, kaaway niya. Hanggang sa ngayon, si Duterte, kaaway naman niya. Andiyan pa rin sa daan nagano yung si Renato Robles na yan, si Baba na yan, mahabang Baba. Hanggang ngayon siya pa rin nagsisigaw-sigaw pa rin siya pa rin ang naging kanyo sa mga kabataan, sa mga tao na na magsigaw-sigaw sa daan na ibagsak ang gobyerno, ganito, ganyan. Walang yang niyan. Mula pa mula ng pagkabata yan, yung presidente pa si Macoy hanggang sa ngayon. Andiyan pa rin sa daan ng hayop niya. Wala tang gustong presidente eh. Gusto ata tatay na eh. Kaya mga kaibigan, mga kasapi, dapat yun na nga i-focus natin ang pag-iisip kung sino man nakakaalam kung paano natin gamutan itong sakit na ito. Dapat magbigay na lang kayo ng idea. Huwag na yung mga dilawan, yung mga anuhan. Wala na tayong dilaw, wala na tayong black, white. Isahin na lang natin. Magtulungan na lang tayo. Huwag na tayo mag-inggitan. Yung mga move on na kayo Ang tagal na yun 4 na taon. Mag-4 na taon yan Hindi pa kayo naka-move on. Grabe naman kayo. Grabe na tampururot talaga kayo. Hindi na mangyari yun yung gusto nyo kasi ang presidente si Tatay Digong na. Hindi nyo na pwede utuhin yung bigyan-bigyan nyo ng pera para mapalago ang business nyo. Hindi nyo pwedeng suhulan yun dahil pag sinuhulan nyo yun, di ba kulong kayo. Magabang na lang kayo ng yung sunod na eleksyon. Tumakbo kayo para kung may manalo sa inyo, di isama rin kami. Hindi kami katulad nyo. Kami, pag nanalo ang presidente ninyo, yung mga dilaw, suporta rin kami dyan. Hindi kami kumbaga kung halimbawa natalo ang namin, madali kayo makamobon, hindi tulad nyo. Hanggang ngayon, pa kayo? Inggitiro pa kayo? Inggitira? Dapat, mag-move on na kayo. Huwag niyo na abangan ang mali ni Presidente Duterte dahil nahilo na yan sa kung paano niya buhay ng mga tao niya. Dapat na lang kayo, makiayon na lang kayo. Huwag na natin pag-usapan kasi niyo inggit eh. Kasi pag hindi kayo inggit, yung kunting diferensya na sinasabi ng presidente, dapat hindi niyo bigyan ng pansin yun. Kayo ba? Hindi ba kayo nagkakamali? Perfect ba kayo? Perfect bang ginawa niyo? Buti nga si Tatay Diggs, ang tingin namin, perfect ang ginagawa niya eh. Kayo, wala kami nakitang kaperpikan niyo eh. Yung pagnanakaw niyo, pwede. Yung mga corruption, tingnan mo corruption ngayon, yung mga dating dilawan. Ilan na nawala general? Ilan na sa custom? Nagawa niyo ba yon? Noong mga presidente nung una, nagawa nila ba yun? Hindi. Si Tatay Diggs ngayon, nilinasan niya ang Pilipinas. Yung mga dumi ng bansa, tinapon niya sa bilibid. Andiyan si Dilima, tingnan mo. Saan pa siya? Yung pulis na marami siyang general kinulong
Kahit yung tauhan niya dati, yung siya nag-rekomenda na andun. Saan siya ngayon? Andun sa kulungan. Yung mga drug lord na bigatin, mga mayor, mga congressman, ang dami. Ang daming general na pinakulong na. Mga LGU, mga matataas na posisyon sa gobyerno. Yung sa ano lang, sa ano ba yan? Halos lahat ng ng matataas na posisyon binanatan ni Tatay Diggs. Yung mga nagkakamali. Tingnan mo si Dilima, taas na posisyon yun na. Di ba? Sa bagay, hindi naman si Tatay Diggs ang nagpakulong doon. Dahil batas yun eh. Dumabag siya sa batas eh. Alangan naman, hindi siya ikulong. Siya nga ang umawak ng batas, pero siya pang may mali. Kaya, wawa siya ngayon. Andun siya sa kulungan. Mabuti, hindi pa na yung death penalty. Kung hindi, tigok na siya ngayon eh. Kaya, mga kabayan, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, sana magkaroon kayo ng kahit kunting isang aral sa mga sinasabi ko. Sana nga magkaisa tayo. Sana nga hindi ko naman sinasabi yung mga kritiko ni Tatay Diggs ng masasama. Kaya lang alam ko na nadadala lang sila ng inggit. Hindi pa sila nakamove on eh. Mga yan eh. Kasi kung sila ay nakamove on na, hindi nila babanggitin kung ano-ano pa. Dapat makiayon na lang siya kay Tatay Diggs. Dahil nakaupo na eh. Magantay na lang kayong 2 taon. Huwag na kayong manggulo. Huwag na natin guluhin ang gobyerno. Dahil problemado ng gobyerno ngayon, halos wala ng pera ipakain sa mga mamamayan, sa amin. Halos wala na silang mapakain eh. Kaya kahit na dito sa amin sa Zamboanga, kahit na ganito ang sitwasyon namin, nagtatrabaho kami. Kumakayod kami. Pinapayagan kami kumayod. Kaya kahit kumakayod tayo, kailangan yung disiplina nasa sarili natin. Madali naman gawin yan eh. Kung tutuusin, madali naman natin gawin yung bawat isa sa atin magkaroon ng disiplina. Kaya yun ang sinasabi ko. Kaya yung mga yung mga kritiko ng ulitin ko, kritiko ng gobyerno, sana magkaroon din kayo ng kahit magkaroon kayo ng isipan, na tumulong sa pamahalaan. Wala na tayong magawa niyan. Si Tatay Digong nang nakaupo. Kung ano man ang gusto nyo, hindi na matutupad yun. Yung mga plano ninyo, yung mga tao niyo na wala ng trabaho, yung mga general, kung sino-sino, sinadiliman doon na sa kulungan, hindi na mababago yun dahil kasalanan nila, batas yan eh. Dapat alam nila yun. Alam nila sila ang humahawak ng batas. Pero nilabag nila, dapat naman sila makulong. Kaya, yun. Andun sila, himasbakal sila. Isipin mo, ang daming mga matataas na posisyon na sa kulungan ngayon. Ang dami. Yung sa custom nga, halos lahat ng nagtatrabaho sa custom, yung mga mandurugas doon eh. Halos ubos eh. Kaya ang daming galit eh. Daming galit kay Tatay Digong, mga pamilya ng nawala ng kasalanan naman ng mga pamilya niya. Isipin mo naman sa custom, may pumasok na drugs, bulto-bultong drugs. Tapos hindi mo tanggalin mga tao roon. Dapat naman tanggalin, di ba? Tapos, ang ginagawa niyo ngayon, parang uulitin ko ulit para kayong daga, yung mga kritiko. Hindi kayo makamove on eh. Nagabang kayo ng mali ni Tatay Digong. Ay hindi niyo mahaabulan ng noon. Hindi niyo mahanapan ng mali yun si Tatay Diggs. Dahil ang tao nakadikit na sa kanya. Isang salita niya,
kami, nakikinig kami. Kayo hindi. Alam ko dahil inggit ang umano sa inyo eh. Inggit eh. Kaya kahit ano mo sabihin ninyo, hindi pa kayo nakamove on nun. Yun ang sabihin ninyo. Dahil hindi kayo tumutigil sa pangungutya doon sa presidente. Wala na kayong magawa noon. Kaya ang gagawin natin, kung halimbawa na mga kabayan, kaibigan, magkaroon na lang tayo ng disiplina sa ating sarili. Yun na lang yung bag natin at ugali natin maghugas, karoon ng mask at iwasan din natin ang magpunta sa mga lugar na matao at kailangan magkaroon tayo ng distancing. Hanggang dito na lang mga kasapi. Sana mag-subscribe kayo sa ating Akbarat TV at sana panoorin ninyo at sana magkaroon kayo ng kahit na isang aral sa sinabi ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Salamat po.